sa panghita ko. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, Pebrero 9, tuig 2026. It's a brand new week and it's a brand new day. Mag-uban-uban ta hangtod alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga dagkong balita dinhi sa tua, sa nasod ug sa kalibutan o paghisgot-hisgot sa mga nagunang mga isyu nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Sangan sa atong regular hosts nga sila Malu Inocando Tabar ug si Attorney John Destacamento nga makauban nato kantong taod. Ako na mulingkod hangtod alas 9 sa buntag, Gian Navarro. O karon ato ang sugdan nato ang tulumanon sabtang padayon pa natong gikabot ang pagasamagtan ato nang sutaon ang mga front pages gikan sa managlayong mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, waste to energy proposal sparks row in Barangay Binaliw. Sa Sunstar Super Balita, Lola patay, humanaygo sa patrol car. Sa The Freeman, signature drive versus waste to energy facility, nipping in the bed. Sa The Freeman Banat News, 80 anyos patay, samtang laing duha ang naangol managbangga ang tricycle o patrol car. Sa The Philippine Daily Inquirer, Senator Ping Lacson says substance of Blue Ribbon report stays. Sa The Philippine Star, Blue Ribbon to re-examine Marcos' role in flood mess. Sa The Manila Bulletin, cleanup and damage assessment begin in Basyang hit areas as death toll rises to 12. Og sa Tempo, girl aged 9 years old murdered. Mao kato ang mga front pages gikan sa mga mantalaan sa lokal o nasyonal ug sa walay paglangan natong sutaon unsa na nga tuang nga kahimtang sa panahon diri sa Sugbog Central Visayas sa kasarmay sa Picasinia si Janina Marte gikan sa Pagasa Visayas. Ma'am Janina, good morning. Good morning, sir. O sa itong mga sukinti paminaw matong latest weather update. Wakitay LPA or bagyo na ginamonitor sa sulod o gawa sa itong Philippine Area of Responsibility o kadayon gapon nakapektar kining shear line din sa may southern Luzon o northeast monsoon ang nagpasulabi sa nabiling bahin sa Luzon. O para naman sa itong weather condition dinhi sa may Kabisayaan, dinha sa may kasagpang bahin o silangang bahin sa Visayas, kay makasinati sila aning mga katag-katag nga pagulan pagkilat talaan ni shear line. Samtang sa nabiling bahin sa Kabisayaan lakip na dinhi sa probinsya sa Sugbo, makasinati kita karong adlaw og panagsang madag-umon ngadto na sa madag-umon nga kalangitan nga naay mga paguwan pagpanugdog kilat tala ani mga localized thunderstorm. So posible gihapon kini atong mga paguwan or kining mga atong pagbahay labi na dinha sa mga low-lying areas o kining mga landslide dinha sa mountainous areas labi na og nakitay mga kusog nga mga paguwan. Napot kitay active na gale warning dinha sa may Eastern Samar mao gitambagan nato atong mga kababayang mangingisda hilami na kanang gagmay na sa kinang pandagat na di isa mo palaot karong adlaw. Samtang sa nabiling bahin sa Kabisayaan, makasinati gihapon kita aning hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa amihan ng silangan ngadto na sa silangan, diyan tungod kata magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalon. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kini paghunas karong alas 8:36 sa buntag ug motaob kini unya sa alas 3:13 sa hapon. Temperatura nato magduwa kini sa 25 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Katong haring adlaw kay mosalop unya alas 5:51 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 8:10 na. Og matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte mayong buntag og daghang salamat. Ma'am Janina, kaganiha kusog-kusog ang bundak sa uwan dinhi sa Metro Cebu and for sure in some parts of areas. Tungod ba gyud ka na sa shear line, Ma'am Janina?
Dili sir, katato makasinati din siya sa may Central Visayas sir, na mga pagawan ganang kantaon, buntag, itungod ato mga localized thunderstorm lang sir. Okay, localized thunderstorm di ay. So, pero makasinati gyapon ta today and in the coming days gumikan sa mga pag-uwan nga dala na usab sa Shearline nga for sure na sinati usab sa ubang mga bahin sa Pilipinas, Ma'am Janina. Yes sir, sa aton kita sir na sa mga moderate to high chance sa mga pagawan-uwan nganha sa tungod ang mga localized thunderstorm. Mostly kini shoreline sir naka-apektar din ha karon sa may silangan o sa may kasampang bahin sa Visayas. Alright, dagan kayong salamat Ma'am Janina Marte, gikat sa Pagasa Visayas og maayong buntag kanino diha dito sa Pagasa Mactan. Isa pa yan sir. Alright, so manigingon na itong digya punta mangumpiyansa no, magdagya punta og payong kay man ato ang bugtong proteksyon batok sa init og uwan. Og sa ato pagbalik ato makauban na karon taud si Attorney John Destacamento aron paghisgot-hisgot na sa mga mahinungdanong issue diri sa tua, especially over the past weekend. Kana sa ato pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Lamig
Ihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, maing buntag kanatong tanan diha Sir Gian. Ya, karon kay Lunes, so arita sa tong pagisgot-isgot wa sa tay balita Sir Gian. Ang una natong isgutan, katong niadtong Biyernes ba to o Sabado? Biyernes. Miboto ang balita Sir Gian nga aside sa katong kuani naay revelation si Cebu Governor Pamela Baricuatro Sir Gian nga duna kunoy threat sa iyang kinabuhi. Yes, iyan ang gibuteg siya nga post last Friday, Attorney John, nga doon na siya nadawat nga death threat. Base ka na sa iya nga nadawat nga intelligence report. Pag abot kay diya gikan sa China, diyan na nabalitaan nga, uy, doon na siya nadawat nga intelligence report nga na ay mupatay niya from Mindanao na siya, o na doon na siya worth 2.5 million pesos nga suhol sa iya aron ipapatay siya. Gani So 2.5 million pesos gikan Mindanao. So mao ra na ang information Sir Gian. So karon unsa may mga lakang ni Governor Pamela Baricuatro in order to of course to contain that threat in her life. First and foremost, unang gisiguro ang iyang seguridad sa iyang kaugalingon. Nagpatabang gid siya sa mga sakop sa aside from her security detail kato iya mga kuyog nga kato mga security personnel, gani napasalamat noon siya sa kapulisan gumikan kay gi-assess ang death threat ngadto sa masakop pa sa kapulisan to verify kung kinsa man gyud ang musuway sa pagpatay niya, and diya usab gisubay kung kinsa man ang nisugo kaniya kung ado naman. So karon wala pay assessment ang kapulisan kung legitimate ba ang threat Sir Gian. Wala pa, and padayon pa nato nga gikabutron sa habig, especially sa Police Regional Office 7 and Cebu Provincial Police Office. Gani karon pa lang napasalamat si Governor Baricuatro ngadto sa PNP ngadto ni PNP Chief General Nartates, ni PRO 7 Director Brigadier General Maranan ug di Cebu Provincial PNP Director Colonel Mangelen. Napasalamat si Governor Pam with those officials para sa paspas nga sa pag-aabag ato kaniya alang sa una security assessment and sa pagsubay na usab kung
kinsa pagyud ang possibly nagpaluyo sa death threat batok niya. Oh, kining kada nga death threat Sir Gian ba, unsa man ang disposition ana sa Kapitolyo? Are they taking it seriously, lightly, or unsa man kanang gi-brush aside ra nila or unsa man? First, she took it seriously kay di gidalalim nang inga ng matag sa hulga gani sa iyang post detong Biyernes sing gibutiyag nga kung kana man gani ang pamaagi nakita niya nga kundi man sayon nga mapahawa siya or mapapasiya sa mong posisyon basin mo na lang nailaing paagi aron nga mawagtang siya sa iyang pangatungdanan sa Kapitolyo. Apan bisan pa man gihangyo ni Bari 4 ang publiko nga unta iampo siya alang sa iyahang kaluwasan. But despite from that, Attorney John, iyahang gibutyag pagkaugma using her social media. I would like to read the portion, quote-unquote lang ha. Quote-unquote, dili ko mahadlok og kamatayon kay that is part of our journey in life. Ang ako lang wish nga unta tagaan ko og more years para mahapsay nako ang sugbo og akong mabilin to the right person nga mo padayon og bangga og serbisyo kaninyo. I will not allow this threat to get in the way of my work. For all of you know, gibuhat ni sa akong mga kontra para dili ko makatrabaho pag-ayo. So, manay iyaha nga nakita ni Bari 4 nga, okay, di siya mahadlok matud pa sa kung unsa man nga hulga, pet di gid siya magpa-apekto sa kung kinsa man gani ang Kinsa man iyang nagsugod kontra sa di Sir threat. Gian, ngayong ipasabot. Although she did not name, manigiingon sa ato mga kamanghuran sa Gen Zs nga, if you know, you know. If you know, you know. Mo na Gen Z slang day anak. Manay Gen Z slang if you na know, you know. She did not directly said kung kinsa man ang mga kritiko Mo din ang nga- IYK. YK. Oh, she did not mention pero for sure sa mga nakabasa sa mong post makaingon nga, okay, mao ba? Oh, pero nahibong ko Sir Gian kay ang katumanggong part nga iyang gi-reveal nga naa siya'y kuan ba, naa siya'y threat to her life. Of course, no, any threat to somebody's life should be taken seriously whether that may be a legitimate threat or not. Kay lain sad kaayo kung unya pa ka mo take seriously kung wala matay na ang tao, simba ko lang. Pero nahibong lang ko kay sa iyang social media team, ang permero nga gi-post, well, naay usara ka post and then ang first part sa post kay explanation nga niingon siya nga wa kuno siya kining Wa siya'y labot, kalabutan. wa siya sa kalabutan sa katong arrangement or sa katong pagpalagpot suspension sa mga Minglanilla officials adto towards the end na may mga usasad ka paragraph nga nalubong nga niingon nga naay threat to my life and ko nga naunsa naman sad ning kuan unsa man nga pag-post nga murag di ba Sir Gian kung angling pa ba asa may mas importante ano yung gitagaan unta sa tog emphasis kay syempre threat to life man kaha. So may tatog katoy gi-highlight or maybe naghimog sa separate post para makaibaw sa takay kato na lubong man Sir Gian. But nagpa-press con jud ay siya Sir Gian. Na corner na mo si Governor Pam sa Kapitolyo last Friday after siya ni bisita dito sa Minglanilla. First things first, sa iyang pag-uli from China, on Friday morning, una siya niyato dito sa Minglanilla. Nisusi siya sa kanang tambalanan sa Minglanilla, kung unsa na ba ka ready para sa Typhoon Basham. Ikaduha, iyang gikumustahan si suspended Mayor Rajiv Inad kay nakahigay siyang saksi kadali sa mani ka nga photo nga nag-abot silang duha during the mass wedding, although nagpahipi lang si Mass suspended wedding mayor. in Minglanilla. Yes, in Minglanilla. Okay. Last Friday, nagpahipi siya na ng panahon na kay lagi gumika na siyang No, dili naman siya ang lahi man ng acting mayor. Okay, lahi naman ang acting mayor. And then yato pagin siya sa Mananga River to check the situation nga kaluoy sa Ginoo wala O kana ba kana Sir Gian ba? So di ba supposedly natoy 3-day nga China trip si Gob? What exactly happened? Nganong kalit nung the following day na balik man siya Sugbo. She abruptly and on her part ha sa visit kay
di gid niya maantos nga iyahang nga di niya masubay personally ang kahimtang sa mga sugbanon, especially na mga especially nga na ng panahon na si bagyo nga Basyang. So mas gipili niya nga unahon na niya ang iya mga konstituente, iyang abagan, and she did it. Murag magpasalamat ta sa tong experience sa Tino, no, kay nay mga government officials nga murag naliksyon. Salamat kaayo kay tungod sa tong experience sa Tino, kadumdum ka na tong mga 5th district nga mayors og slash representative nga wa diri pag Tino ang heavily gibash kaayo sa social media. So well, it could be nga Governor Pam has the legitimate really had a heart nga dapat murag lain man ni na may bagyo, so instead 3 days murag 2 days nakaadto bagyo jag China or Day 1, at least day na one. siya pag day 1 Kauli kato na na at least nagkikita siya sa ni Governor Zhao Long of Fujian, China. At least nag-abot sila sa wala pa siya ni balik nga ri sa Subo. And iyan na nang gipatiwas ang naibiling duha ka adlaw sa mga board members. sa mga board members. Okay. So, matong libog ko, Sir Gian, kay acting, gi-appoint ba ito nga acting governor si Gov. Glenn. In fact, si Vice Gov. Glenn. Oo. In fact, kay nag-adto-adto na siya sa mga lugar na siya mga gipangkuan. So, at that time, duha atong governor. Kay taas-taas man gud ang biyahe. Nag-post ba siya pagka Tuesday morning Manila time. So medyo taas-taas ang iyang biyahe. So samtang nagpaabot sa pag-uli ni Governor Pam, which was during Wednesday evening. Wednesday evening ba to? Thursday siguro. Thursday evening, yes. Samtang napaabot sa pag-uli ni Governor Pam din, nibalik na siya diri sa Sugbo Thursday evening. So Diyan ni subay si acting governor na panahon na si Vice Governor Glenn Anthony Socod. Diyan gisubay personally ang kahimtang sa mga dapit sa bagyo nga Tino. Siya ang ni overseas sa sitwasyon niya ng panahon na until nga niabot na si Governor Pam, and dayon ang pakisayad with the department heads unsa na pagkapreparado tuod ang managlayong mga departamento alang sa pagresponde. And tugod na Attorney John, after human nga nilusaw na nga to na sa low pressure area si Bagyong Basyang sa way paglangan, diagid niya ni responde gid si Governor Pam, niadto gid siya sa mga dapit nga nabahaan on some parts of southern Cebu. Gani ang mga naapektuhan katong sa lungsod sa Dalaget and Argao. Anyway, pwede pa nato nang iskutan later on. And then nakahighlight siyang hatag og hinabang gato sa mga apektado nga local government. Nya kaning giingon niya Sir Gian ba nga demolition job kuno ni kay naa lagi ng chismis sa kang Gov nga kani gisabong man sila ni Minglanilla Mayor Rajiv Inad nga wa tay issue niya dayon. Nagpost man to siya nga nagpost siya mga picture dayon she defended herself nga oy friends man ni Minglanilla Mayor Inad ay mo pagsigin kanay mga photos nakita gay sila dito sa wedding. Unsa man gid istorya ani Sir Gian nganong napasinganlan man ni si Gov nga kuan na ay kalabutan aning pagpalagpot or suspension sa mga opisyales sa Minglanilla. Attorney John, na naman ko'y nadunggan nga mga whispers si Governor Pam. Bahin sa gidangatan ni Mayor Rajiv Inad. Hinungdan nga iya ng gipaliwa niya ang maong nadawat nga mga rumors. Hinungdan nga iyang gitataw nga wala siya mahimo, gibuteg nga wala siya mahimo sa nimong gidangatan ni suspended Mayor Inad nga giilan niya isip usa sa mga top Cebu mayors. And then sa niya gitataw nga although siya nasubo man siya sa gidangatan pero ang iya lang gipaginaot what is best unta for kanang sa lungsod sa Minglanilla, diara gyud siya mag-agad. And then at the same time iyang gihangyo ang ubang mga mayor nga likayan unta ang pagpaminaw sa mga nanggawas nga mga huhungihong nga kadugayan makaapekto ra sa panggoberno sa tag-sa-tag sa mga lokalidad o sa probinsya sa Sugbo mo nga iyang gihangyo nga focus na lang ta sa kung unsa man ang ato mga gipanghimo, focus na lang sa pagpanerbisyo para makabot good governance under the term ni Bari 4. Kana so mo yang ingon Gian nga murag naay mga pipila, naay mga tawo nga gusto siya nga gusto
palaguton kay gusto nila i-destabilize kuno ang administrasyon mo nay pong ni Gov. So hinaot paunta matod niya nga dili lang katoy giingon dili lang sila paminawon kay murag gusto lang kuno ani mga tawhana nga pasukon ang ubang mga mayor mo na naghimo-himo kuno istorya, but according to her this is a demolition job, but there is really nothing wala raw, no hard feelings between them, between her and Minglanilla Mayor Rajiv Inab. Sa atong pagbalik, Sir Gian, atong hisgutan ang pipila ka mga epekto sa bagyong Basyang. Nakat-o na ba ang mga sugbuanon sa pagpangandam o mga tanaw na to kung doon na ba'y laing mga leksyon nga napupo sa atong experience sa bagyong Basyang. Kana o guban pa mga hisgutanan sa atong pagbalik din sa atong programa. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Field Products Group of Companies.
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, kauban ninyo, sila nga Gia Navarro ug Attorney John Nestakamento atong oras alas 8:36 na sa buntag. Nasugdan naman nato kaganiha attorney ang bagyong Basyang. Hisgot ka Sir Gian nga nagpadata og nagpadaog tabang didto sa syudad sa Iligan. Kinsa man ang LGU, ang probinsya na or ang Cebu City? Ang Cebu City government through the Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, tuwa na sila ron sa Iligan City aron sa pag-abag sa nagpadayon ron nga search, rescue and retrieval operations, and at the same time clearing operation na usab ngadto sa Iligan City nga hilabihang giigo sa bagyo nga Basyam. Indot kayo sudungon Sir Gian ba kay mahinumduman nato sa mga nangagi, earthquakes, bagyo o typhoon, bagyo nya bagbaha dinhi sa Sugbo. Doon na sadtoy mga tabang nga gihatod gikan sa nagkadaiyang LGU sa Mindanao nya karon nga ang Mindanao particularly diha sa Iligan City mauna say na sugamak sa epekto sa bagyong Basyang. Karon sad kita murag mibaw sad taog hatod didto. So murag inigsuonay nga system. Inigsuonay gid nga sistema. So kining tanan nato ni John, gilangko ba ni sa 28 ka mga sakop from Cebu City DRRMO along with its support staff, and ang nangulo dito ang nangulo ron which is ongoing na dayro nga operation siya Councilor Dave Tumulak. Siya ang chairperson sa City Disaster Council. So sila gitasan sila nga mohatag og technical, logistical and on the ground support, labi na nga padayon ang rapid assessment gani sa ato ang pag-check karon. Nakita ko sa nag live streaming man di ang Cebu City DRRMO. So nakita gid nato nga nagiday mga grabe na mga debris nga gibilin sa bagyo nga Basyang. So they are now on the second day sa Iligan City and padayon ang ilahang risk assessment. So way puwas ang ilahang pagtabang ani Attorney John nini nga mga orasa. Okay, sa nag-live ang disaster risk reduction sa Cebu City nga mo'y naa-added to. Nga mo'y naa-added to. And kabahin din, and sa to nga naibaw na Attorney John gibutyag di Mayor Nestor Archival nga kabahin na sa ilahang intra-LGU relations, labi na sa pagtabang na usab nga to sa mga naapektuhon nga dapit. Kumbaga murag nahulog ng atong gibaslan ang nibaws ang Cebu City, sila nasab ang nitabang nga to sa mga affected areas human nga ang daghang mga lugar sa Pilipinas na dili sa syudad kanang sa bagyo nga Tino aron pagtabang no sab nga to sa mga naapektuhan nato ni John. Unya kining Basyang Gian, of course gi-monitor na to over the weekend no kay abi na to og abi na to because that's just how it is. We always prepare for any typhoon. So nagpasalamat na nga dinhi sa Sugbo murag marked safe. Makaingon ta nga yes na ay uban nga mga LGUs nga giuwan, gibagyo, mga sapa nga may overflow. I don't know if na reports of sapa nga ni overflow, but ang immediate na to nga reports murag wala may kaayoy kadaot, walay mga nangamatay, walay mga nada sa ospital tungod sa Basyang. So unsa raman ang mga specific mga major damage sa based sa assessment sa PDRMO, Sir Gian?
kung diri sa Cebu City, zero casualties gyud. Dito sa Cebu Province, ang ilangan na subay daw sab no, dunay pipila ka mga tamnanan ang naapektuhan human sa grabe nga pagbaha. Just to name a few, diha mismo sa lungsod sa kaning sa may Dalaget area, and then and when its neighboring areas nga day mga namaligyag ganay mga tamnanan sa mga utanon naapektuhan human sa pagbaha, Attorney John. Tinuod ako ang estudyante nagposto taga Mantalungon, Dalaget, mga apektado nga mga farmers diha, mga mag-uuma kay lagi. It's unusual nga sa Cebu City, sa Southern Cebu muagi ang bagyo. But at this time murag dili nam gyud ta makaingon nga unusual pa kay murag think anything can happen, but i-explain man to sa Pag-asa nga usually kung naay amihan, ang kanang gong amihan i-push down niya ang mga weather system. Mauna nga usually ang mga bagyo na kung ting-amihan ang mga bagyo na gyud sa southern parts of Philippines rather than adto sa north moagi. So but we are just glad kay wala may dagkong kadawt except dito sa Iligan nga padayon natong giampo sad sila didto no. Kay murag sa mga social media posts murag grabe sad ang kadaot nga gibili ni bagyong Basyang ngadto sa ilaha. And sa gi-report pa na sa Cebu PDRRMO, majority of the LGUs, especially sa Southern Cebu, nipatuman gid sila sa ilang mga proactive measures sama na lang sa preemptive evacuation aron masiguro ang kaluwasan. Although na may mga naapektuhan nga mga dapit like sa kaning gani after sa pag-igo na sa bagyo nga Basyang daling gisubay ni Governor Baricuatro ang Southern Cebu usa niya na ang lungsod sa Argao diin gisubay ang kahimtang sa Langtad Bridge nga diin ni saka ang level sa pagbaha. And then nakadaot sab siya og updates nga in fairness no na siguro gyud ang kaluwasan sa kadaghanan sa mga residente because of sa gipatuman nga preemptive evacuation. And na panahon na yatag na dayon ang na preposition ng food relief packs ngadto sa mga namakwit nga residente. Unya ato sang kuan for sure dako og role diha ang local disaster risk reduction and management offices sa nagkadaiyang mga LGUs. Sir Gian niya ako lang special mention jud ang Talisay ug ang Mandawi City sa ilang Talisay because naka-appreciate ko sa blow by blow nga update sa level sa tubig sa Mananga through the office through sa social media account ni Mayor Sam Gulyas. Ang Mandawi sad ganahan ko sa style nila sa ilang public information office kay naa sila murag mga CCTVs installed diha jud sa mga river systems, nagatubang sa Mahiga Creek, nagatubang mga major thoroughfares. So ikaw mismo nga maybe nakapariente sa Mandawi or ikaw bisan pag dili ka Mandawihanon makakita ka kay murag makita nimo ang real time updates baka o wala ba na ni lapaw na ang tubig diha sa mga kasapaan. So nindot na siya nga initiative kay of course everybody magpaabot og balita sa social media. So Naka-livestream yun. Naka-livestream which is, ako pag-check ako sa Mandawi City Pay, ay, in fairness, no? Murag sa akong una ako na-observe, murag, kanang pala sa style bitaw dito sa Marikina, dito sa Kauluhan, ilang naka-livestream ang yun na, okay, mga for the real-time updates. Mausap ang gibuhat sa Mandawi City Government, diin, Imagine na usa sa mga dako nga sapa sa Cebu that connects na ang Butuano River. Mga sub-sub usab ang ilahang monitoring para at least ang mga residente mas makapangandam na sila sa ilahang pagpabakwit. Siguro Attorney John kining ilang mga lakang no man ay part of the kaning ilahang mga nakatunan human sa pating gidangatan sa Typhoon Tino. Indot na kay naatay lessons learned ba. Nya speaking of ganing live stream, nasa toy laing live stream katong bitong gi-live stream ang track sa Baguio through ay website niya dayon ang background imbis Sir Gian nga grabe yung kay background ay makarelapse na kaingon na lang gyud nga kini ha sa social media nakabutang X may bagyo o nya say naka-check
may bago. O Okay, nagisumpayan pag yun na og kay Basyang lagi, Oh. nakapangutanan na lang ang nag-live stream nga mayroon na Basyang iba. Maita sa nana Sir Gian. Ay, murag kung ako'y mamina ang mutanaw sa kuan ba niya, day maminaw ko sa audio. Unsa man ni ay magkahilak man kuan ni sa kini. Oy kay baka attorney. Murag padayon na gid ang bagyo. Bagyo unya kalit lang. Kay baka una ni nasugdan dito sa Badian Public Information Office. Oh. Ang tuda nga Bohol. gisundot na ni sa Facebook page ni Bohol Governor Enrico Aris Aumentado, nagisunod sab sa ubang mga LGUs. Nakamonitor ko dunay usa dito sa Mindanao nga kung maka-live kung makapatukar og dapat giusa ha. Mga bugnaw man kay gipatukar or kaning mga broken-hearted songs. Mga pang broken-hearted songs gid attorney. Dagi usa ha. Kalimot ko unsa ng LGU. Na-surprise lang ko pagtanon ako sa live streaming. Uy, gihimo namang background music ang drama sa radyo. mga nasa YouTube. I don't know why. Pero ako nalingaw ko nagtan-aw sa mga comments sa mga tao. Pero pag replay ada na mute due to the copyright claims. Mao jud. Oh, mo na mute kay ibong bitaw ko ngano gi-play man ni nila nga kuan man ni siya kining there must be some copyright issues diha. Kay some of those songs for sure are protected by copyright. By copyright. O nya kay stick to man sab ang meta. Na gigamit ano sab nila og artificial intelligence to detect at dali nga ma-detect nga asin ni gamit og mga copyrighted nga mga butang-butang attorney. Oh, yang meta ron kay unsa ron log-in mo sa Facebook no hasta ang mga social media influencer or ang mga content creators wayay na lagi na sila Sir Gian. Wayay lagi na. Pero malagi na there's another thing speaking of social media. Muna pagkato pag-igo gyud sa bagyo nga Basyang no. Muna intaw no gahangyo ang ato mga local chief executives sa mga sokmed influencers, sa content social creators. media nga unta lang ayo po din yung i-recycle ning kanang sa mga nang agi nga mga footages on to make it new nga mo resulta gyud sa grabe nga alarma, nga mo resulta gyud sa grabe nga panic. Hinungdan nga ilang gitambagan ang ilang mga constituent nga likayan unta na pag-post sa kanang mga abi ninyo kusog ang bagyo pero on that certain area pero ang pag-check sus karaan man dayto nga video. Correct. Or the worst sa lain pa day na nga dapit Misleading. para ma-misleading noon ma-action ni nung kabalaka ang mga residente sa walay hinungdan. I think in a larger scale or looking at the forest Sir Giano, ang kana nga problema man god that comes with social media gyud kay sa social media lisod man god ang gatekeeping. Everybody is now a journalist on social media. Correct. You know, but most of na challenge pod sa mga social media users kita nga mga naa sa social media nga we should be discerning enough. Dili lang tama kontento nga mo tan-aw diha question no nato kay nganong naa man ni sa Cebu nga kita mismo naka-experience man ta nga wala may pag-uwan kaayo, wala man kaayo yung mga hangin, so kita makapangutana ta nganon naaman ni sa Cebu nya ang uban nga dali ra in town ma-mislead, dali ra kay mahaylo, dali ra kaayo matunto anang mga kuan, mga post diha, then mao na nga maka-alarma gyud siya, makasuog panic kay i-share sad ang gi-share without knowing nga it was a previous nga post. So, muna, responsible use of social media. And it boils down na sa not only responsibility sa local government units, kita mismong mga yano nga mga tao. Doon sabtay ato ang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad ilabi na panahon nga adunay mo igo nga bagyo nga syempre na maanad kita nga atong pangandaman ang ato ang kaugalingon not only kutob sa pag-andam sa go bag o pagdala sa mga unsabay mga dadon sa evacuation center as well as kanang making sure nga ang ato ang mga kabalayan o uban pa nga mga properties typhoon proof or mark safe gyud sa matag bagyo. So I guess manigingon nato nga nakatunan gid nato no naleksyonan gid nato ang nabati nga experience nato sa
Typhoon Tino. So not unta nga kung unsa man ang ato ang na change after that strong typhoon nga grabe kaayo ang epekto. Hinatunta nga atong mapadayon ang ato ang pagpangandam and ang ato ang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad aron nga magpabilin gyapon ta nga typhoon proof. Pero gumikan kay nakainomduman tag Typhoon Tino, di na to kalimtan atong panubagon kung kinsa man ang angayan gyud nga manubag ilabi na sa nakalabay grabing pagbaha. Paspasan ni mo makatransition sa akong next nga topic. Ay, kay mausad unta na akong next nga topic. Oo. Ani bang mga senador karon, kining mga senador karon, particularly kining Senate Blue Ribbon Committee, ila kunong i-re-examine Sir Gian. Ilang susihon pag-usab kung duna bay accountability, duna bay posibleng liability, pwede pa panubagon nato si Presidente Bongbong Marcos aning flood control corruption scandal nga giatubang karon sa Pilipinas. Kay for the longest time, of course, na may mga nasampulan Sir Giano, na natay Sara Diskaya and then 9 others na nasa korte ang ilang kaso, and then ubay-ubay pa tong mga gitaho nga mga senador, ubay-ubay ba murag gamay raman para nako. Gamay ra Sir Gian. Karon miana si Senator Panfilo Lacson nga ilang susihon pagbalik Sir Gian kung do na bay possibility for liability kining kalambigitan sa presidente. Kay atong balikan Sir Gian, siya ra ba in the first place ang ni sign sa budget ha? Siya ni sign sa balaod that will implement all the General Appropriations Act. So, muna Sir Gian nga na-relate na nako natong imong giingon ba nga panubagon ang angay manubag kay naarbay uban Sir Gian moingon nga pinili ra na. And of course sad kadang mga naa sa dun sa katungdanan maningkamot sa gina sila Sir Gian nga dili sila ma-appeal sa kahig. Kay syempre ang mga tao karon siguro wa naman na ni tan-aw og kolor na tan-aw ba sila kolor Sir Gian. Depende ra gyud na attorney dyan. Pero the good thing aning gihimo ron kanang ilang aside sa ilang gi-re-examine ron ang Senate Blue Ribbon Committee report. Di ba last week ta may nigawas nga leaked na draft report sa Blue Ribbon Committee nga dunay pipila ka mga personalidad ang ilahang pangkasuhan nung dan nga tod kay karong adlaw mag-resume na ninon sila sa ilahang Senate hearing og diyan nila ibutar. And the good thing ani, posible nga ibutar karong hapon ang committee report kung they're gathering enough numbers nga may muuyon, nga may magpalig-on sa Blue Ribbon Committee report. Di Indiana nakalatid kung kinsa man ang mga opisyal, senador man o former senator or kinsa man ang mga personalidad ang first on the line nga pangkasuhan. And doon ay mga former political personalities nga allegedly nalambigit usab. They are, let's say, next in line ra usab, murag secondary ra usab, no? Sa maapil sa ihap sa mga, sa isugyot nga, pangkasuhan na ngadto sa hingtungdang korte attorney dyan. Kani manggong pangansad sa presidente, mitumaw na sad ni, of course, lately lang nadunay gi-file nga duha ka impeachment complaints against him, although ang Justice Committee sa House of Representatives voted nga murag insufficient siya as to substance. So moto nga it didn't say the two impeachment complaints against President Marcos Jr. They didn't see the light of the day. Pero tungod ato kay usa man gud sa grounds nga gibutang dito sa impeachment case kay katong alleged ties of the president to the flood control scam. Although ingon man si Lacson nga so far wa man mi nakita initially nga nay direct evidence yun nga linking the president except sa iyang pag-sign which is mao magina ang papel sa presidente nga mo sign, but wala sila nakita nga bribery baka or negligence initially, but ila pa nang reviewon pagbalik kay basin di ay og i-read between the lines nila basin di naa. And kay lagi gisubay magid ni Senator Lacson isip chairman sa Blue Ribbon Committee, di gud basta-basta nga kanam
digid basta-basta mo masangil sa kung kinsa man ang mga pagkasuhan. Sa gingon na nimo attorney no, dunay lig-on gyud nga mga ebidensya nga ikapakita para inigduso na nga to na sa mga sa hingtungdang korte, mao na gyud na. And speaking of President Marcos Jr. Manigingon nato nga sa ubang pa nga mga senador nga nabutang sa draft report, panigingon nato nga magtago na gyud in town, no? Kay mo na to gi-confirm gyud kay lagi gi-confirm naman niya sa draft report nga gisugyot ang plunder and malversation charges against Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada and Francis Escudero. Posible na siya nga ma-amend in order to address the concerns from other senators. Manigingon na to nga kung kitsagi malambigit, naranin niyo kung magtago pagyud mo or atubangon na lang gid ninyo ang kung sa man ang tulubagon ubos sa kasamtangang balaod. Nga ganahan pa unta ko magisgot patag gamay Sir Gian kay murag nakabantay magugko nga naa na roy mga murag nagparamdam da murag mulansar gani pagka presidente. Okay, sa una wa man gi-interview karon nagpa-interview naman na may mga inana nga mga murag personality interviews ba. Ako yung mga nakit-anin ana sa pipila di ilang nako nganlan but maybe ni appear sa inyong algorithm kung murag nakichismis dili sa nakachismis kuan lang pwede bang kining kuan lang ta kining nagpakabana nga Pilipino. So muna tan-aw nato kinsa ning manguyab sa ato ang boto Sir Gian kay hapit na ba ang 2028. But it's too early pa to judge kung kinsa man gani na wa pa man ganito. Napamagani barangay SK nga itong labngon karong November. Yan nasa tay labngon Sir Gian ang alas 9 basig mapiti tang Sir Ma'am Inday. Sige. So ato sang paminawon kung unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Matag binuhat, dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may nungdanon na pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 ingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may nungdanon ang pagpangayo kanunay o giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subayon. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Lagi itong amahan, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupos sa ato nga tulumanon.
Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, kang Nanay Diana Lim Chua ug kang Tatay Dodong Lim Chua. Salamat sa ato nga news manager nga si Dennis Tabar at mga kaubanan sa TOC nga silang Kuya Robert at Inday, Matmat, Maybel ug Joanne. Sa atong newsroom silang si Rodel ug si Raymond. Yan din sa studio Sir Ferdy, salamat. Alright, tagan kay salamat sa inyo pag-uban ka namo suod sa usa ka oras. Mag-uban-uban gyapon kita o mga dlawa diri sa ato nga programa. Sangan sa inyong regular host nga si Mamalu Inocando Tapar, sitting in for her. Ako si Gia Navarro. Ug ako si Attorney John Destacamento. Enjoy your day. God bless us all ug mag-amping ta sa atong tagsa-tagsa ka mga responsibilidad karong adlaw. Dagan kay salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy.